kababayan, mukhang may nakikita tayong pag-asa na makakauwi na si PRRD ASAP and hopefully makauwi siya bago ang eleksyon, bago ang botohan. Karapatan naman ni Pangulong Duterte na makapangampanya, hindi ba? Na makapag-hello, hi, and kumusta ang kanyang mga constituents sa Davao City. Dehado po sa laban ngayon si PRRD dahil tumatakbo nga pong mayor ng Davao City in particular. Pero hindi siya makapangampanya kaya namamayagpag doon ngayon si Nograles. Na pala mababanggit yung pangalan ni Nograles mamaya ha sa isa nating topic. Na-booking po kasi ang isang parang glimpse or plano, 'di ba? Tinatawag nilang Oplan Horus ng pagpapabagsak sa mga Duterte. At ito pala ay tumatakbo na ng mahigit isang taon o within 1 year nang tumatakbo yung Oplan Horus. Na sa tingin ko, ito yung Operation Romanov. Okay, na nabuking ni VP Sara. And sabi nga niya, huwag kang mag-alala ma'am, binanggit niya sa akin nung nag-live siya, na huwag kang mag-alala ma'am, nung narinig niya nung tinanong ko yung Oplan Rock, sinisisi nga ako ng mga Ensaymada vlogger eh. Even ng mga kakasamahan natin, sinisisi ako. Talagang ano raw ako, no? Ako daw ang double agent, sabi ng mga double agents. Yung mga duda na sila ang double agent, sa akin nila binabato. Bakit ko raw tinanong yun kay VP Sara? Tuloy, di ba, napasama pa daw, hindi raw nakaganda sa pangalan ni VP, kay VP Sara, yung pagkakatanong ko ng Operation Romanov, kasi yung kwento nun ganito. Nung si VP Sara ay pinatayan ng ilaw sa loob ng House of Representatives, ng mga walang yang kongresista, na nandun nga at nag-hysterical yung kanyang, di ba, yung kanyang kanang kamay na si Attorney Zalaika Lopez, and then eventually na hospital nga dahil 'di ba na ano siya natakot, alam niyang papatayin siya eh. So nagwala sa galit si VP Sara, nag-live si VP Sara noon, siguro may charge pa, baka may power bank siya or hindi pa lowbat yung laptop, nag-live siya at pinayagan kaming umakyat sa live niya at magtanong. Sabi ko, VP Sara, mag-ingat ka diyan. Sana narinig mo na yung kwento about Operation Romanov, 3 beses na palang narinig ni VP Sara yan, na may planong ubusin ang kanilang angkan. At sinabi nga ni VP Sara sa live niya yun, huwag kang mag-alala ma'am, ako ang kausap, huwag kang mag-alala ma'am, dahil sa oras na may mangyari sa aking masama, may inusap na akong tao na papatay kay Liza, kay Bongbong, kay Martin Romualdez. Kaya ginipit ng NBI at sinampahan ng katakot-takot na kaso si VP Sara, pinasampi na rin kami ng NBI. Kaming lahat na umattend ng live ni VP Sara, kaming lahat na umakyat nung naka-live siya habang siya ay walang ilaw sa loob ng kamera, mga kababayan. So, may Operation Romanov noon na narinig namin, and then ngayon Oplan Horus, baka binago lang yung pangalan. Pag-uusapan natin mamaya yan. But in the meantime, ito po yung post ni Kuya Jay Sonza na mukhang ito kasing Oplan Horus na bulgar kanina, pinost ng Manila Bulletin, at baka makatulong to para pakawalan si PRRD. Okay? Kasi naka-outline doon kung ano yung mga steps na ginawa nila para mapabagsak ang mga Duterte ng mga demonyong politiko dyan sa Pilipinas. So posted by Kuya Jay Sonza, at basahin natin. This one. Kahapon lang po niya to pinost. Sabi ni Kuya Jay Sonza, good news, makakauwi at makakaboto sa May 12, ika. Iyong super senior citizen na kapitbahay namin sa Doña Luisa Village, Matina, Davao City. I think itong, Matina, lugar din na PRRD sa Davao City, ang laki ng Davao City. So I think ito yung address ni PRRD. Sana nga magkatotoo na, according to Kuya Jay Sonza. So makakahabol. I think he's pertaining to PRRD, super senior citizen, kasi pag 60 ka na, senior ka na, di ba? Pero pag 80 ka na, ay 80 anyos na si PRRD, ay tinawag siguro niyang SOFR. Super senior citizen. May sinabi pa siya dito, pananglitan matinood ning balita manghatag kog 50 kabukag. 50 kabukag? Unsay bukag? Mamimigay daw siya ng 50 kabukag na mangga. Mangga? Parang yung senadora.
para idugang sa pakaon sa among mga silingan dirang dapita, malaumon, uyamot. Pakipaliwanag naman mga Bisayang dako, lubot diha. Unsay buot silingon sa kuan kining bukag. Bukag isang ano, isang pungpong. Tama ba? Isang pungpong ng mangga, isang ano, tali, ganon. Unsay bukag? Ang bukag sa amon kanang kuan ba, kanang lubot sa niyog, bubot, lubot, ano ba? Kanang kuan sa niyog nga tiguwang na, 'di ba? Kung tiguwang na ang usa ka niyog, may lubot na may kuan siya kanang may kuan siya kanang may bukag gani. Kanang tamison ba? Yung anong tawag nga doon? Limutan ko na. Comment nyo nga sa comment section. Anyway, uh, sabi dito, oh, Sir Jay, wag naman ganyan, masakit pumasa. Pero ako senior citizen din, uuwi ako para pumoto sa mga Duterte. Oo nga naman, no, Sir Jason, sa wag mo kaming paasahin, ha? Truly ba yan? Sure na ba yan? Nakakauwi na ba yan? So, mga kababayan, naghanap ako ngayon ng latest update sa kaso ni PRRD. At nalaman ko na itong si Kaufman, Nicholas Kaufman, ay sinoplak yung mga makakaliwa na gustong mag-represent sa mga victims. Ang sabi, at ang sabi kasi nung kabilang parlor ni na si Conti, Maria Cristina Conti, di umano, makakaliwa to ha. Ang sabi, tinanggihan daw sina Kaufman nung itong legal team ni PRRD, tinanggihan daw nung nag-require or nag-apply daw ng requirements na dapat may pasaporte, di ba? Ang mga titistigo laban kay PRRD. Tinanggihan daw ng ICC. Yan din ang balita ng mga demonyong mainstream media sa Pilipinas. O yung mga mainstream na yan, maaasahan nyo pa. Halot yan. Kasabwat ng mga abusadong politiko sa atin, ng mga sindikato, demonyo rin yung mainstream. Thank you, Ate Judy. So, ang sabi, tinanggihan daw sina Kaufman nung nagre-require na kailangan may pasaporte ha. Kasi biro mo, ang ID lang na kayang i-produce ng mga titistigo na laban kay PRRD na pinagpapapatay daw ang kanilang kamag-anak and whatnot, di ba, biktima raw sila ng EJK and whatnot. Ang kanilang kayang i-provide lang, barangay ID, kadali-daling kumuha ng barangay ID. May namimeke ng barangay ID. Di ba, kung malakas ka sa barangay, kung dayo ka lang doon, ang palalabasin, ako itong kamag-anak ko, 6 months na nakatira sa akin, pakibigyan naman ng barangay ID. Ay, kadali-dali. Ay, ang nire-require nga kasi siguro ay dapat may pasaporte ka or meron kang national ID. Sa national ID, may nakakagawa pa ng kabalbalan, mga kababayan. But passport, medyo mahirap, di ba? So, pinabulaanan ni Kaufman na nag-apply sila ng ganyang requirement na dapat kung may titistigo kay Duterte, dapat ay may pasaporte. Umaaray-aray nga sina ano, 'di ba? Sina yung Maria Cristina Conte na abogado mga kaliwa ng mga titistigo laban kay PRRD. So, ang hindi raw sinasabi, according to Kaufman, ang hindi sinasabi ng mainstream sa atin at ng mga nagsampa ng kaso kay PRRD ay hindi inaprubahan ng ICC bilang abogado itong si Conte ng mga EJK victims. Yung mga makakaliwang gustong mag-represent sa mga biktima kuno, hindi inaprubahan pala ng ICC. Okay, may gumaganang maganda sa, 'di ba, sa paglilitis kay PRRD or sa update sa kanyang kaso. And also kini-question po ni Kaufman itong ano ha, itong si Ngiwi. Teka lang ha. Anong sabi din niya? ICC lead counsel ni Duterte, si Kaufman, nilinaw ang pag-reject sa hiling ng kanilang kampo ukol sa ID. Oo. Ayun nga, sinabi na hindi totoo yan, hindi kami nag-apply ng requirements na yan. Nilinaw ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, ang ulat tungkol sa pag-reject. Inuulat nga ng mainstream eh. This whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. Okay, Tam? All that happened was there were two activists, victims representatives by the name of Joel Butuyan and Cristina Conti,
who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the processing, yada, yada, yada. All I was doing was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines or required ng SSS, whatever. At ang hindi nila sinasabi sa inyo is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims. Hindi tinanggap si Conti at si Butuyan bilang representative ng mga EJK victims. Hindi nila pwedeng i-represent as legal counsel yung mga biktima. O di may magandang kaganapan. Okay, may chance na makauwi si Tatay Digong kaagad-agad. Also, banata ni Kaufman, Singiwi mga kababayan, in a fiery statement, talagang maangas na pahayag, former PRRD's lead counsel attorney Nicholas Kaufman questioned why the former Philippine leader is being tried in a foreign court and was, according to him, effectively handed over to The Hague by none other than the sitting Boycott president. Talagang iniabot, isinoko ng demonyong si Ngiwi M ang ating dating Pangulo. Bakit nandito si Duterte? Bakit lilitisin ng banyagang korte? Hindi na baga gumagana ang korte nyo? Ganun ang message ni Kaufman kay Ngiwi. Ikaw mismo, Ngiwi, ina-identify ka ng yawa ka. Kung ang asawa mo man ang may pakana nito kay PRRD, ikaw pa rin ang pinakamataas na leader or opisyal ng bansang Pilipinas, ikaw pa rin ang dapat sisihin. Lalo pat ang sinabi mo, ni-request kasi ng Interpol, yung pala walang request ang Interpol. Ginagago kayo ng presidente nyong dadalo sa burol at libing ni Pope Francis habang kayo'y gutom, maglalamyerda na naman. Ang Makati ang paa ninyong presidente dyan sa Pilipinas. Gagala na naman. Excited gumala. Kasi syempre, pag nasa labas ng bansa, kadaling magpulburon, walang mga, ano ba tawag dyan? Yung eyes or whatever. Ano tawag dyan? Inquisitive minds and inquisitive eyes. Or whatever, di ba? Walang makakakita ng kanilang mga gagawin. Baka mamaya may bit-bit pa yung mga nakaw na yaman. Malay natin. Kaya excited lumabas lagi. Oy, may narinig ako. At kapag nakalimutan kong i-vlog, at least mababanggit ko dito, no? At sana paalala nyo. Meron pala silang inatasan. May isa palang kapamilya na ang kanyang task ngayon ay magbitbit ng yaman palabas ng bansa. OMG, the kademonyohan is so strong. Kaya, sana makauwi na ang ating dating Pangulong Duterte dahil kung hindi at sumama ang pakiramdam ng ating dating Pangulo doon at 'di ba, ma-hospital pa and what not, lalo magkakaroon ng momentum para magalit ang taong bayan. Ano, Ngiwi, pagtatsagaan mo na bumababa ka sa rating, nagsisipaglipatan ang mga senatorial balls mo sa kampo namin, habang si PRRD ay ginigipit ninyo, pagtatsagaan mo ang galit ng taong bayan? Ilalagay nyo sa risk? You think nakakatulong sa iyo, sa campaign ninyo, na si PRRD ay nakakulong, lalong nagagalit ang taong bayan sa iyo. At kahit umuwi pa si PRRD or may uwi ninyo, sira na kayo. Booking na kayo. Tama ba mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.